Isang mapagpalang araw po mga kapet pals. Ako po ang inyong lingkod, Doc Noel Manalo, ang bet ng bayan. At ako naman po, si Philip Portugal, ang kabet ng bayan. Welcome sa Bet Vlog ng Bayan. Mapagpalang araw po mga kapet pals. Welcome po sa Bet Vlog ng Bayan. Ano po ba ang Bet Vlog ng Bayan, Kapilip? Ang bet vlog ng bayan ay isa nga sa tumutukoy na kung ang uri ng mga sakit ng aso. Marami tayong tatalakayin dito eh. Tama, yung mga karaniwang katanungan ng ating mga kapet pals. Kapet pals. Lalo na sa mga sakit. Oo nga. Kasi kadalasan nagiging problema yung masyadong kumbaga technical ang paliwanag. So pabababawin natin yung mga bagay-bagay na hindi sila malalim. Siyempre nga, malalim nga eh. Pag malalim, hindi masyado maiintindihan ng ating mga kapetpal. So ito ay tatalakay ang mga tungkol sa mga uri ng sakit ng aso at mga kadalasang katanungan ng ating mga kapetpals upang maunawaan ng lahat sa isang mababaw at simpleng paraan. Dahil madaming naguguluhan, siyempre, at pag pinaliwanagan natin bilang isang doktor, minsan ay hindi nila pala maabot ang ating paliwanag dahil masyadong technical. Ito So, maraming mga kapetpals natin na nagtatanong. Almost talaga, always yan na yun talagang kanilang tinatanong lagi. Pwede natin talakayin ngayon ng rabies. Maganda yan. Unang yugto po yan ng ating talakayan. Kasi, bakit rabies? Abril ngayon. Tapos ng Semana Santa, di ba? So, Marso kasi ay pinagdiriwang ng buong mundo ang World Rabies Awareness Day. So, ano ba meron sa March? Bakit March ang piniling buwan ng World Rabies Day? Yung ba talaga, Dok, pagka-summer, lumalabas talaga yung mga... Ay, tama ka dyan, Kapilip. Kasi nga, ang rabies, bakit sinasabing tuwing March at hindi December? Bakit kamo? At bakit kanyo? So, ang mga bata, ang mga tao ay aktibo sa lansangan gaya ng mga batang naglalaro, yung mga makukulit, siyempre. Nandyan yung mga nagtitrip sa aso, naiiwasan dapat ng mga bata. Dapat i-educate natin kasi ang nangyayari, pag pinagtripan yung aso, hinihila ang buntot, tinatadya, kakagatin tayo ng aso. So, mga bata, importante, dapat ay hindi tayo gumagawa ng mga mapanakit na bagay sa aso at pusa. Para hindi tayo makagat. Opo, para hindi tayo makagat. So, active din yung mga aso at pusa dahil summer, nasa labas sila ng lansangan. So, yun yung dahilan, nasa labas ang tao at nasa labas din ang hayop. Kaya importante na tuwing summer ay itali po natin ang ating mga aso sa ating mga bakuran o tahanan, ikulong. Kung may pagkakataon naman, hanggat maaari nga, huwag ikulong eh. Kasi nga, para malaya sila, kung wala namang bakuran, doon pumapasok yung talagang ikukulong natin. So, Dok, ano ba ang rabies? Ayun, maganda katanungan, Kapilip. Aba, sasagutin natin yan ng isang simpleng paliwanag. Ito po, madami ang nagkakamali sa rabies. Ito ba'y isang uri ng sakit sa tingin mo? O isang kamandag? Sa tingin ko, ito ay uri ng isang virus. Tama, virus. Pag sinabing virus, ito ay sakit. Pag sinabing sakit, may simptomas at meron din itong senyales. So, ang daming nagkakamali at nalilito. Bakit kamo? At bakit kanyo? Yun. Kasi nga, sabi nila, kamandag daw. Malakas ang rabies ng isang aso. Lalo na yung tuta. Malakas ang rabies. So, walang lakas ang tuta at wala ding lakas ang kamandag daw ng aso. Kasi So, pagka, Dok, meron tayong mga kapetpals na kapag ka nakagat,
eh, agad-agad tumatawag sa iyo at takot na takot sila. Madami yan. So, alas 12 ng gabi may tumawag sa akin. Ito ang nakakatuwang parte dyan. So, ang kwento ay tumawag sa akin. Tulog na ako noon nung pagkatawag ng client. Dok, emergency po, pupunta po kami dyan. Bakit po? Nakagat po yung asawa ko. So, yung aso po ang dadalhin. Hindi po. Yung asawa ko ang dadalhin ko. Bakit? Bakit ganun? Asawa ang dadalhin. Paalala Hindi po. po yung aso po ang dadalhin nyo. Paalala Hindi po. po, ang nakagat po. Paalala po, si Doc ay vet ng veterinaryo, hindi po doktor ng tao. So, ilang beses na akong ganyan bakit gustong-gusto nilang magdala sa akin ng pasyente ng tao na nakagat ng aso o pusa? Ito bang rabies na to ay mabilis lang ba ang epekto nito sa katawan ng tao or So, ang epekto kasi ng rabies ang rabies virus sa isang tao, once na nakagat, ito ay nakadepende sa lokasyon kung saan ay ang lapit sa utak o central nervous system. Ito kasi yung sistema ng ating katawan na naapektuhan ng rabies virus. Yun ang sinisira. Ibig sabihin, central nervous system nasa utak. Paano ito ginagapan? Gumagapang ang virus sa pamamagitan ng mga nerve cell. Yan. So, kung malayo sa ulo, halimbawa, talampakan, matagal ang travel time yan papunta sa utak. At depende din sa lalim, syempre, nung bite wounds. At kaya saka pala dami yung ng... ko, nakagat ng bata, namatay nung matanda na dahil sa rabies. May mga reported case niyan. Yun nga madaming nagtatanong, ito po ba ay after ilang taon bago lumabas? So, merong reported case pero napakabihira po nun yung tumatagal ng 5 taon, 10 taon. Siguro Iksi lang. napaka-tuldok nung kagat o scratch na konting-konting laway na apektado na rabies, infected na rabies ang nailagay doon sa sugat. So, depende din sa dami ng laway eh. So, ang pinaka maganda dyan, paano natin siya maiiwasan, di ba? So ano ba dapat Dok ang unang gawin kapag... So, number 1 kasi kailangan mag-break ang paniniwala. Actually, thesis ko to nung college sa Central Luzon State University na bakit sa Nueva Ecija ay napakadaming namamatay sa rabies. So, i-pattern natin sa mga Novo Ecijanos, pasintabi po sa mga taga Nueva Ecija. Dahil doon ako graduate, so naging thesis ko yan, naging best thesis po ako, awardee. Dahil ang topic ko ay tungkol sa rabies. So, anong pamagat, di ba? Ang pamagat noon, traditional healing management of rabies among Novo Ecijanos. Anong pinalalabas ang thesis na yun? Ito ay tungkol sa paniniwala ng mga albularyo at paniniwala ng mga taong nakagat sa rabies. Kasi kadalasan bakit madaming case ang death rate ng ating mga kapet pals na nakagat ng aso o pusa o nakalmot. Dahil ito ay maigting na paniniwala nila sa tradisyonal na sistema ng paggagamot. Gaya ng magtatando, ano pa ba? Yung Magtatawa, yung matubalani, bawang na tatapal Mayroon, na gano'n. mayroon pa yung mga bawang. So, makalumang kaugalian na nalaman na pa natin nung panahon pa ng kopong na kailangan ma-break ang ganong pananaw o mentality ng ating mga kapet pals. So, saling-saling yan, mga tradisyonal na paggagamot daw o paniniwala. So, madaming paniniwala. Next time natin i-discuss yan, mag-focus tayo sa rabies na... Ito Dok, no? Napapansin ko rin sa ating mga kapet pals na aware talaga sila na makagat ng aso, which is nagpapabakuna naman sila. Tama ka, Philip. So, may epekto ba talaga ang rabies sa tao which is nabakunahan na? Kung nabakunahan na tayo, ito ay napakalaking pananggalang sa
rabies infection. Kasi nga, dahil exposed tayo sa mga aso, yung ibang mga kapet pals, gaya ng mga rescuer, shelter, dapat nagpapabakuna po tayo. So, ang tinatawag doon, dalawa klase ang bakuna sa tao. Ang pre-exposure at post-exposure. Ang pre-exposure na tinatawag, yun yung mga level nating mga animal handler, groomer, lalo yung mga doktor. At saka yung mga madaming aso sa bahay o pusa. At yung mga rescuer, shelter. So, dapat meron silang pre-exposure vaccination program. At ano naman yung post-exposure? Siyempre, post from Tagalog, post-after, yung pre-before na makagat. Post-exposure, yun yung kapag tayo ay nakalmot, nakagat ng aso pusa, ay nandyan tayong matuliro, matulala, mag-isip na mag-isip, namang hinala. Yun ang dapat yata sa atin. Yun ang kadalasang pumapatay din sa iba. So, Kasi nga, kadalasan dyan, isip ng isip. hanggang sa Silang nabaliw, yung aso eh normal. Normal. Dahil kakaisip mo, wala kang peace of mind, nai-stress ka. Ano ba ito ang mga sign ng nakagat ng... Sige, mamaya pag-usapan natin. So, anong management ng pwede nating gawin dun sa mga nakagat ng aso? Dati ang sinasagot natin na obserbahan po ang aso ng 1 month, yun na, 3 weeks, 2 weeks. Paano kung meron nga case na taon ng binibilang, gaya ng mga kay FPJ daw, kay daddy ni FPJ, sa lolo ni Philip. So yung ibang case pa na bihira naman mangyari, paano kung 1 in a million, isa ka sa napili, nahirap na tsambahan, may tsamba kung ganun. So ang pinaka-the best natin gagawin, ay magpabakuna na agad ng anti-rabies, post-exposure, once na tayo ay makagat para for peace of mind at para tayo ay talagang siguradong safety po. Kumbaga, safety first kaysa tayo ay mag-obserba sa mga aso. Madami naman tayong animal bite center sa mga may budget. At mayroon din pong libre. Marami na ngayon, mga animal bite center, halos sa lugar natin magkakadugtong. Nakadugtong yan kasi more on ano na yan, business with, siyempre kung business, tutulong din sila sa tao. Kaya tayo mga kapit, para sa ibang tayo mag-alala sapagkat tayo meron naman mapupunta na pinakamalapit na ABC. Ano po yung ABC? Animal bite center. Yun nga lang talagang medyo lalagnatin tayo. Pricey. Pero normal po yun sa mga animal bite center. Pero kung walang-wala talaga, ano ba ang solusyon? Meron ka pang idea? Di balik tayo sa sinaunang panahon na gamutan. Yan ang mali. Hindi, meron naman tayong Muntinlupa doon sa Alabang. Alam niyo yung RITM, Research Institute for Tropical Medicine, pipila po tayo doon. O kaya sa San Lazaro, hospital na kadalasan, bata pa ako. San Lazaro na yan, natidinig na natin yan. At sa mga biktima ng kagat ng aso at pusa, kahit ako, nabiktima din kami nung bata ako, nabiktima ako ng kagat ng isang supa. 12 kami. So doon din kami dinala sa San Lazaro. So napakahalaga po ng may alam kaysa yung wala tayong kaalam-alam, kamuwang-muwang at nandun pa din tayo nakatutok o nakatuon sa lumang paniniwala, tradisyon ng panggagamot. So dapat ay iwaksin natin sa isipan ng mga makalumang paniniwala at mga makalumang sistema gaya ng paglalagay ng bawang, paniniwala sa tandok, Meron ako sa pagtatawa, meron ako pagbabato. Sa video or sa TV, kapag ka nakagat ng aso, tuloy ba yung talaga na nanginginig, Ay, ganun yun. lalamig, Ay, yung mga senyales kasi yun yung ulang bibig? normal may mga ano yan may mga araw yan na ganito mo ng senyales, naglalaway muna, nanamlay. Meron pa yan yung curious stage, yung talagang nangangagat na, maging sa tao nangangagat. Kumbaga nagwawala, napakalakas, naglalaway, nalilisik ang mata, minsan malungkot,
Minsan masaya, takbo ng takbo. So talagang totoo pala na Mm. ganun ang epekto pag nakakagat ng aso na which is dumating na sa punto talaga na tumalab na yung rabies sa katawan. Tama, Kapilip. Bakit ka mo nangyari yun? Kasi nga, walang pinagkaiba yan sa computer. Pag nasirang processing system, central, tama ba kapatid? Ay, Kapilip. Tama, Ano ba itong talakayan natin dito? Isang tono lang ng ano natin. Nagiging, hindi, maganda yung masaya tayong nagdi-discuss ng ganito. May tonong ano nga lang tayo. Hindi naman tayo preacher. Naging tono lang natin to. Dahil Tagalog nga tayong magpaliwanag, dapat nababasa natin yan. Basa, Kapilip. Ano bang nakalagay dyan sa ating sa ating manuskrito? So, itong ano na, meron pa akong gusto rin malaman at malaman din ng ating mga kapet pals. Ano ba ang dapat gawin sa ating mga alagang hayop para maiwasan magkaroon ng rabies? Magandang katanungan yan, Kapilip. Isang question po. Unang-una po, bawasan ang populasyon ng ating mga alagang aso-pusa. Iwasan ang paggagala o nakawalang aso sa kalye na nasa batas po yan. At iwasan din po ang pananakit sa mga hayop sa lansangan, gaya ng aso-pusa specifically. So, at pabakunahan, meron na pong programa na libreng bakuna nationwide. Nga pala, Yung programa ng PAWS yata yun. PAWS, Philippine Animal Welfare Society, ng Animal Kingdom Foundation. Nandiyan po sila ang ating mga local government. Local government. Provincial government. Actually, dito sa Caloocan, meron na. Meron na Meron na. So, hindi lang yun na pati libreng ka po ng ang paay sa ating pagkakaalam ay libre na din nationwide. Last time yata nag-launch sila ng Free kapon. free kapon nationwide at free anti-rabies para masugpo ang maging zero rabies free Philippines. So, napakagandang programa po yan. So, ayan mga kapetpas, natalakay natin ngayon ang ating rabies prevention. So, tayo na lang po ang gaganap kung anong dapat natin gawin sa ating mga aso at anong gagawin natin Be responsible po, yun ang ibig sabihin. Maging responsableng owner ng ating mga alaga. Asong man yan o pusa, pabakunahan po taon-taon, hindi po for life. Wala pong for life na vaccine. At kung tayo may nakagat, ay magpabakuna din tayo sa Animal Bite Center o saan pa man kung may libre sa ating mga local government na health center or sa dalawa yan, RITM, Alabang or San Lazaro, Manila. So, isa pa ding paalala, ito, napakalaking problema to sa mga bata. Kadalasan natatakot ang ating mga bata. Dapat maging aware tayo sa ating mga anak na magbigay tayo ng leksyon. Ibig sabihin, ng awareness sa mga bata. Tsaka para wala tayo sakit ng ulo, ipanatilihin natin nasa loob ng bahay ang ating aso. Kapag kaya na yung nakakagat sa labas, ay sigurado sasakit ang ulo mo sa gastos. So dapat ang mga bata ay na-educate ng mga magulang na kapag nakakagat ng aso at pusa o nakalmot, magsumbong kasi may case niya na ang nilihim. Bakit ka mo nililihim? Sige nga. Bakit nililihim ng mga anak? Natatakot magpa-inject. Ano pa? Natatakot, papalo. Madalas kasi. Papagalitan. So, huwag kayong matakot mga bata, ha? So, ito, for awareness para sa mga batang natatakot, huwag kayong matakot sa injection. Injection lang yan. Diba? Nakagat nga kayo ng aso, di kayo umaray. Huwag kayong matatakot sa magulang dahil sila ang tutulong sa inyo. Huwag kayong matatakot sa mapagalitan. Galit lang yan. Pero kapalit naman yan ay buhay, di ba? Pagsagip ng ating buhay. Dahil lubhang napakadelikado. 100% nakamamatay, nakakahawa. So, huwag nating intayin kayo po ang maging biktima o yung ating mga anak.
na nagsinungaling o Tinago. hindi nagsabi ng totoo, tinago, gaya ng taga-Tondo. May ganyang case po, gano'n ang naging problema. Hindi lang taga-Tondo, napakadaming kaso po na naglilihim dahil natatakot. So ayan mga kapetpals, tayo ay nakapaghatid sa inyo ng kaalaman tungkol sa rabies at huwag po kayo mag-alala, meron pa po tayong tatalakayin sa susunod. At Ito po ang ating vet vlog ng bayan. ako po ang inyong vet ng bayan, Doc Noel, at ang aking kasama, Pili Portugal, si Gapi, ang ating vet vlog.